Magsitulog po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, walang kapantay noon ngayon at kailanman. Ang kaisipan na mainam, ang kanyang minanasang ilagak kaninuman, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Makinig ka. Dito ka, oh. Dito na. Dito ka. Manalangin po kayo sapagkat gaano man ang pagnilikhi ng bawat isa, kung di sa kalooban ng Ama, walang magaganap na maganda. Subalit, wala mang magawa ang tao, lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Diyos na totoo. Kaya kung naunawaan lamang ng tao kung paano kasarap sa piling ng Espiritu Santo, maglalayon, maglilithi ang bawat isa na huwag nang mawalay pa sa Kanya. Sapagkat habang ika'y dinadalisay, lalo kang mangunyapit at kumapit. Huwag kang bibitaw, huwag kang lalayo sa Kanyang panuntunan at kalooban upang maramdaman mo kung paano Kanya patibayin at patatagin, upang mapakita niya sa iyo kung paano kanya nililingap at inaaliw, upang makita mo kung paano siya kabuti sa buhay mo, na kung hindi siya sa iyo ay mananahan. Ano ang kakayahan mo, tao? Kaya't sa inyong lahat, habang kayo ay ginugupo ng inyong mga suliranin, lalo kayong magtibay sa pananalig at pananampalataya. Habang kayo'y inaagaw ng mapanlinlang na espiritu at kayo ay inaaliw para kayo ay matukso, huwag kayong mawawalan ng tiwala at paniniwala sa Diyos na dakila. Bagkus, habang sa palagay nyo'y wala kayong kaya, ipagpalagay nyong kayang-kaya niya. Habang wala kayong nararamdaman na siyang buhay nyo, di nyo siya lubos makikilala't matatanto ang gawa niya. Subalit, damhin nyo siya sa buhay nyo at mapapatotohanan niyang hindi siya nawawalay, bagkus buhay siya na kumakalinga kanino man. Kapag mayroon siyang pinatupad na hindi nyo kalooban at kagustuhan, subalit, alam nyo, makapangyarihan siya, lagi niyong tigibin ang pag-asa ang puso nyo at pakikita niya kung paano siya
kikilos sa buhay niyo. O kahirap nang maunawaan ng pag-iisip tao lamang. Subalit lagi niyong tatandaan, kung pag-iisip niyo lamang ang paghahariin niyo, sadyang mahirapan kayo. Ngunit pangunahin niyo ang Ama at ipapaunawa niya ang lahat sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Pinatototohanan lamang ng Ama na kahit ano pang pagsisikap at pagsusumakit mong pumayat kung magkaminsan, hindi ka pumapayat kahit na anong gawin mo. Subalit kapag ginusto niya, sang iglap, papayat ka. Kahit ano naman ang pagsusumakit mong pumayat, tumaba, kung ikaw naman ay ayaw niyang patabain, napakarami mo nang ninom na vitamina, di pa tumatalab. Subalit sa isang iglap na naisin niya, hindi mo namamalayan, lumba-lumba ka na. Gayon ang buhay. Ganyan ang katawan ng tao. Nagagawa ng Ama kung anong gusto niya. Subalit kayo, bilang tao, ika nga niya, anong karapatan niyong gawin ang para sa akin? Subalit ang para sa Kanya, na dapat ay ginagawa niyo ang mabuting panukala at tuntunin niya na sundin at tupdin ng mga anak niya. Ang magpakabuti at gawing mabuti ang bawat isa sa lupang ito. Kaya't ang wika nga niya, halik kayo mga anak na minamahal ko, makinig kayo at suriin ang aral ko. Makikilala niyo ang mabuti at ikabubuti ninyo. Pagharian kayo. Mula kay Lucas. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki na rooy tuyot ang kanyang kamay, ang kanyang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ganit ka ha. Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iyunat mo ang iyong kamay. Iniyunat nga ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Yan ang tao. Sa pasimula pa lamang ay pinakikita ng Ama't sinasalarawan kung anong uri ang tao. Ano nga bang masama sa gagawin ng isang anak na isinugo kahit araw ng pamamahinga, sa kanya naman ang lahat ng karapatan ng bawat araw? Ngunit dahil hindi nila naunawaan na hindi rin nila pinagtitiwalaan at dalong hindi nila tinatanggap na sugo ng Ama, wala silang minasdan kundi ang gawa na ipaparatang at maibibintang na kamalian sa Kanya. Yan ang tao kapag hindi naniniwala sa iyo. Kapag walang pagtitiwala sa iyo sa mabuting gawa mo, ang lahat ay susuriin at mamasdan, may maiparatang lamang sa iyo. Subalit, hindi gayon ang Ama, sapagkat siya'y kabutihan, sapagkat siya'y kabanalan. Kaya naman ang mga anak niyang sa Kanya'y tumutupad. Anuman ang makita sa kapwa-tao, ang mabuti pa rin ang nais nilang tupding at gawin. Kaya naman itong Amang habang tumutupad ang mga anak niyang nasisiyansya sa Kanyang pagmamasid, sa paggawa nila ng mabuti, lalo niyang pinupuspos ang Espiritu sa kanila at nagagawa nila ang di nila kayang gawin, patotoong siya ang nagahari sa kanila. Mga minamahal, kailan niyo ba iuunat na totoo sa kapwa niyo ang inyong mga palad? Kailan niyo ba ganang ipagkakalob sa kapwa niyo ang inyong mga kamay?
Kailan nyo ba totoong igagawad ang pag-ibig na mula sa Ama? Kailan ba naging patay kayo para sa paggawa ng mabuti para sa kapwa nyo? Nakabukas ang hain at handog ng Ama. Kung lahat ng tao'y kikilala sa Kanya, magagawa nilang iyunat sa lahat ang kamay nila't palad. Sapagkat ang bawat kabutihan, walang takdang oras, walang takdang araw, kundi bawat araw at gabi, mabuti ang layon ng Ama, na gumawa at igawad sa mga anak niya ang pawang makabubutit ikabubuti nila. Kaya walang pag-antala at di masasansala ang gawang mabuti ng ginagawa na mabuti ng tao na sumasa Kanya, sapagkat ang bawat saglit ay marapat makatupad at bawat gawa ay Ama ang maghahari. Mga minamahal, katotohanan, katulad niya, pinagamot nyo na siya, nagamot na siya ng science, ng gamot. Subalit, di pa niya naramdaman, di pa niya nakamtan, di pa niya nalasap ang tunay na kagalingan. Ano na ngayon ang kailangan niya? Di ba't yung hindi nakikita na gumaganap at gagawa, nang hindi nakikita makikita kung papaano igagawad kapag tumanggap na ang taong kanyang ginawaran at nabahagi na? Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Ang Ama ang ligaya, ang Ama ang pag-asa, ang Ama ang kapayapaan, at ang Ama ang kagalakan. Kaya't halina, masdan ninyo ang kapayapaan na dulot niya sa inyo, kung papaano niya ginagawad kahit di niyo siya nakikita, kung papaano niya binabahagi sa isip at damdamin niyo upang maging matiwasay at payapa kayo. Kaya nga, ang bawat araw niyo imithiin ninyong siyang manguna at maghari, upang sa bawat paglalahad niya ng kanyang mga palad sa bawat isa, maramdaman niyong kinakalingat, kinukupkop niya kayo. Upang sa bawat gawa niya, mapakilala at mapatotohanang kayo ay buhay na inaaruga niya at kinikilalang mga anak niya kayo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, kapag nasa matibay at normal ang pag-iisip mo, makinig kang mabuti. At pilitin mong sa sulok na yaon ay maghari ang aral at salita ng Ama, para na sa gayon, maibsan ang kung anumang mga dinaratal ng kalaban. Buhay ba ang Ama? Lagi niyong tatandaan, walang dilim na di mahahawi upang magliwanag ang nadimlan. Walang hindi magagawa ang Ama kapag pinagtiwala ang lubos siya. Kung sa palagay ninyo'y makabubuti ang ginagawa nyo at nasisiyahan kayo dahil sa mabuting gawa nyo, kayo rin ang makikinabang, hindi ang kahit na sino. Kaya't habang ginagawa nyo mabuti, pakinabang nyo'y ganti ng Ama. Sa di man ninyo nakikita, nararamdaman nyo't napapatotohanan niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Yan. Ano nga pangalan niya? Tudora. Tudora. Dito ka lang marap sa akin, ha? Okay. Harap ka sa akin, harap. Ayusin mo yung upo mo, ayusin mo. Dito ka marap, dito. Ilang taon na ba siya? Sige, tabihan mo siya, anak. Tabihan mo. Sige. Sug ka din. Dito ka, anak. Igitnahan niyo siya. Sige. Yan. Hindi, gitnahan niyo siya. Igitnahan niyo siya. Yan. Yan. Tingnan mo, oh, mahal na mahal ka ng pamilya mo. Dito, dito. Tudora. Tingnan mo, oh, mahal na mahal ka nila. Hindi mo ba alam yon?
pag nasa kalaliman kayo ng pangunawa sa kabutihan, para lamang kayong nasa ibabaw, na salok lang kayo ng salok at abot naman ninyo. Ngunit at pasubali, kapag wala pa kayong naunawaan, kababaw lang ng sinasalukan ninyo, di nyo pa makuha. Sapagkat di nyo maarok kung gaano ba sa isip at damdamin nyo kung kukunin nyo o tatapon nyo. At yan ang napakahalaga, ang magkaroon kayo ng malalim na pang-arok, malalim na pang-unawa at malawak na pagtanggap sa isip, sa salita at sa gawa. Upang ang mahirap para sa inyo mapagaan ng tinanggap nyo at ang wala sa inyo'y makuha ninyo at kamtin ganap nyo. Sapagkat walang magbibigay ng napakahiwaga at napakahimalang buhay maliban ng Diyos na nagbibigay buhay. Sapagkat ang wika nga, kung papaano ang layunin ng Ama ay maisiwalat ang kabutihan at kadakilaan niya, nawa ang mga anak niya ay maglayon ding tumanggap at makakilala sa Kanya. Sapagkat kung paano siya kumikilala at nagpapakilala sa mga anak niya, ang mga sumusunod at nagnanasang kilalanin siya, nakikinabang ganap sila. Kaya't makinabang nawa kayo sa pagparito nyo. Huwag kayong magmasid sa tao, sapagkat hindi kayang bigkasin ng katauhang nasa harapan nyo ang mga binibigkas niya. At lalong hindi niya kayang isiwalat ang ganitong pag-uulat, yamang taong katulad nyo. Sapagkat wala siyang galing, wala siyang talino, para ito'y tupdin, para isiwalat at sabihin. Kung magkagayon at hindi taong inyong inaasam-asam, na maramdaman at makilalang tuwiran sa dakong ito, mararamdaman at makikilala niyo ang di niyo nakikitang tao na katulad ng gumagalaw na tao. Subalit, sa paghahari, makakaramdam kayo ng kaiba sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Naisalarawan ang pagpapagaling, naisalarawan ang pagpapaunat, naisalarawan ang pagbuhay sa isang kamay, sa isang katauhan na isinugo ng Ama sa isang espiritu na naging taglay nito sa makatwid. Ang iisang amay para sa lahat, ang iisang amay para ganap, mapakilala ang kanyang mabuting matwid, ang kanyang mabuting kaukulan. Kung magkagayon tao, hanapin ninyo't iyunat ang inyong mga pala at sabihin niyong salamat, Ama. Iuunat niya sa inyo ang mabubuting mga pagpapala upang sa isip at diwa makaunawa kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kung hindi mo mimithiing paggamit at paalipin ka sa mabuting espiritong nagnanasay ganito, na mabutit maging mabuti ka bilang anak ng Ama, paano kanya gagamitin kung umaayaw ka? Kaya piliin mo kung ano ang dapat na suriin mo at kung sinong tatanggaping maghari sa buhay mo at paalipin kang totoo kapag ito'y sa Ama at Ama mismo ang siyang tumawag sa iyo. Sapagkat siya ay di makatutulad sa gawang lisya at gawang di marapat. Kundi lahat ng gagawin niya ay makatatama at makabubuti sa lahat at ipagpaparaya niya ang makabubuti kahit mahirapan siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba nga, Ama? Dakila ba ang Diyos? Kaya mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto,
nakariting sa akin ang di mapag-aalinlanganang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumawa ng ganyang kahalayan at makukuha pa ninyong magmalasakit. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan din ako dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan niya kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Pasko, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ano baga ang ibig sabihin noong ang kapaimbabawan? Alisin ng tao ang kapaimbabawan. Alisin na yung lumang pagkatao at manahan ng bago, natural, nakaloob na bago na dapat ay manahan ng dahil sa espiritu na tinanggap na wala ng bahid ng kapaimbabawan. Ang sarili ng tao na pinaghari ng espiritu, kaya't wala man ang pagkatao ng kapwa-tao. Kung ang espiritu naman ang nasa hari at paghahari sa katawan ng tao, mababatid niya ang tunay na kaukulan at tamang panuntunan. Mga minamahal ko, kailan ba ninyo nararamdaman na nasa paghahari kayo ng Ama? Nakikilala nyo ba ang mabubuting gawa niya dahil sa damdamin nyong numunukal na mabuti? O nararamdaman nyo'y hindi kayo patag at hindi kayo panata? Ialis nyo ang ganitong damdamin sapagkat hindi ito nararapat sa isang tumanggap na ng espiritu ng katotohanan. Sapagkat ang espiritu ng katotohanan ay kapayapaan at kapanatagan ang kinakamtan at binibigay kanino man. Kaya't ang bawat araw maging normal, payapa kayong lahat. Nawawala ang kapaimbabawan, nananaig ang kapanatagan, sapagkat ang kapayapaan ang maghaharing tuwiran. Kaya't alisin na ang nagpapaalsa, ang nagbibigay pag-alsa sa hindi nararapat na pag-uugali ng tao. Patayin ang lahat ito at iparam na upang mabuhay na ang patnubay ng espiritu na tinanggap ng bawat isa. At kung ang espiritu ng Ama ang nananahan na sa tinanggap at tumanggap na katauhan, naroroon na ang pagkilos na maayos, ang pagkilos na matapat sa damdamin, sa isip ay gayon din. Kaya ang bawat araw ng nakatanggap na at pinaghari na espiritu ng katotohanan, wala nang anumang alingas-ngas ng isipan, wala nang lahat ng masamang pag-iisip, bagkus pinatay na ng masama ang marapat mamatay. Yaon nga ang bubuhay at nagbuhay, ang mabuting tinanggap, espiritong hindi huwad. Kaya't wala nang dapat maging taong paimbabaw, kundi dapat maging patag na ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, pinuspos mo ang sanlibutan ng liwanag mong walang kamatayan. Binahagi mo ang Espiritu mong taglay upang sa katauhang tumanggap ay magliwanag na tuwiran. Ibinigay mo ang pwersa ng lakas ng Espiritu mong di napaparang upang ang bawat nanghihinang iyong anak na ikaw ang tuwirang tinanggap at matatanggap na palalakas ang mahina na paparamang kahinaan. O aking Ama, puspos ka ng kadakilaan at walang kapantay ang gawa mong mainang. Kung magkagayon nga't ikaw ang kinamtan, Espiritu mong nananahan ang siyang magbibigay ng tunay na lunas sa kaisipang nalilito, nagugulat di mapatag na kalooban. Kaya naman ang mga anak mong sa iyo'y di pa nakakilala, ay di nila mabatid at di maarok ang iyong katwiran. Subalit ang sa iyo'y mga tumanggap at kinilalang iyong Espiritu, nabuksan ang pangunawa, nakatanggap ang kalooban, nakapagbago silang ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang pasubali mo, magalak at magpuri, yaong mga anak mong sa'yo'y patag ang loob, sa'yo'y patag ang isip, sapagkat patuloy silang umaasang may magagawa ka, at ang gagawin mo'y di kaya ng sinumang anak nila. Anak at anak mo na tawag din bilang tao, na binigyan mo ng buhay at binigyan mo ng kabuhayan, upang masambit at matutunan nilang kay buti mo at kay hiwaga mo sa buhay ng bawat isa. O Ama, kay buti mo ngang totoo, kaya't ang bawat kumikilala sa iyo, bumubuti kaysa dati. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo na ang gawang espiritual at pamumuhay espiritual sa pamumuhay sanlibutan at laman, kung anong pagkakaiba at kaibahan. Kung magkagayon, magsitindig kayo sa katwiran ng Ama, magsiunat kayo sa kanyang mabuting kaloob. Sa gayon, mararamdaman nyo ang mabuting layo niya ay makabubuti lahat sa inyo. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Marami siyang paraan para kayo'y aliwin. Marami siyang kaparaanan para kayo'y pagalaki. Marami siyang ibibigay para kayo ay umunlad. Di lamang sa inyong kabuhayan, kundi sa inyong pananalig. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Hindi magbabaon ang sariling pako sa kanyang pagkapako. Ngunit ang martilyo ay gagamitin para mabaon ang pako. Kaya't ang amay gumagamit kung magkamisan para pukpukin at gisingin ang anak niya, na sa kanya'y nahihimbing at di siya nakikilala. Subalit, hihintayin mo pa bang ika'y bugbugin pa? Bago masaktan ka't magsabi kang, Diyos ko, kailangan kita. Bugbugin ka nang di mo namamalayang gawa sa mundo. Hagupitin ka ng mga pinagdaraanan mo bago kumilala at tumanggap ka. Mas mainam ang wala ka pang dinaranas, hinanap mo na siya't nasumpungan upang siyang magbigay lakas sa iyong araw at gabing pamumuhay, magbigay ng liwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sino nga ba ang titindig sa kapwa-tao para mag-ulat ng ganito at ganyan para sa Ama, kung di naman siya kilala at di pa siya nakakakilala? Ngunit may nakakilala man at kilala siya, hindi pa rin lubos ang pagkilala ng bawat isa, kaya't wala pang dapat tumugot kahit nakilala at nadama na siya. Kundi buong buhay at nabubuhay sila, dapat araw-gabi mithiing makilala pa. Sapagkat habang kinikilala siya ay marami pang mapapakita siya at marami pang masusumpungan kayo sa malalim niyang
karunungan at mababaw ng ibibigay sa mga anak niyang sa kanya'y nabuksan na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya't kung magkamisan, hindi magpang-abot ang katwiran ng tao, sapagkat magkalisya ang kanilang tuntunin. Hindi magkatama ang kanilang damdamin, sapagkat magkaiba sila ng kaukulan. Hindi sila magkasya sa isa, sapagkat hindi sila parehas sa isang ama. Kaya't ang wika nila, si ganon ay mabuti, si ganyan ay mabuti. Ngunit sino bang gumagawa ng mabuti? Hindi ba't isa lamang, yaong Diyos, Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat sa pananaw ng Ama, wala siyang masasabing mabuting tao maliban ang gumagawa at nagpapakasakit ng kabutihan ay tupdin alang-alang sa Kanya. Kaya magalak kayo at magpasalamat, kayong mga dumaranas ng pasakit ng inyong kapwa, na sa kabila ng inyong pagmimithit pagnanasang maglingkod ng tapat, kayo'y ina-abuso. Kayo'y nililibak. Kayo'y dinudusta. Kayo'y sinisiraan, pinararatangan, hinahatulan, pinagbibintangan, pinagtatawanan, at hinahanapan ng may bintang pawa. Kaya nga magalak kayo, sapagkat ang wika ng Ama, saksi ako sa wala kayong malay na buhay ninyo ay pinagmamasdan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, sa lupa lamang ang kadustahan, subalit sa Ama, ang kadustahan ng kabutihan na gawa, kaaliwan at kalugod, lugod sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mula kay Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog na sa templo, sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya. Lumapit kay Eli at tinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo na ika'y tinawag pa, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Si Yahweh lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin ako sa Israel. Lahat ng makabalita nito'y paghaharian ng matinding takot. Pagdating ng araw na yaon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli.
Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong parurusahan ang kanyang lipi, sapagkat hinayaan niya akong lapastanganin ng kanyang mga anak. Dahil dito, isinumpa ko na hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganan ng sambahayan ni Eli. Natulog uli si Samuel at kinaumagahay binuksan ang templo. Ngunit, hindi niya masabi kay Eli ang tungkol sa pangitain. Tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak." "Po," sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, "Huwag kang magkakaila. Parurusahan ka ng Diyos kapag may inilihim ka tungkol sa sinabi niya sa iyo." Ano ang sabi niya? At pinagtapat niya ang lahat. Wala siyang inilihim. Pagkatapos sinabi ni Eli, "Yon ang kapasyahan ni Yahweh. Mangyari ayon sa kanyang kalooban." Habang lumalaki si Samuel, patuloy niyang pinapatnubayan ni Yahweh. At nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Ang kapangyarihan ni Yahweh patuloy na nahayag sa Silo. Dooy ipinahayag niya kay Samuel ang kanyang salita. Ang salita ni Samuel ay kumalat sa buong Israel. Maliwanag ang katotohanan. Hindi ngayon ginawa mo, ngayon din ang parusa mo. Hindi ngayon ginawa mo, ngayon din ang ganti sa iyo. Hindi ngayon ang nakita mo, ngayon din ay alam mo na bakit gayon at ganito ang pinakikita sa iyo. Kundi ang lahat nga ay may takda, kaya't hindi baling hindi pa ibigay ng Ama ang ganti niya. Kung mabuti naman ang hinihintay mong ganti, magalak ka pa rin sa pagbabata mo. Sapagkat ang ginawa mong mabuti, kung mabuti ay gaganti, nagkahirap-hirap man ang loob at napasakitan kang totoo, sang araw na kapag pinalaya kay galak naman ang kakamtin mo. Kaysa sa ang ginawa mong hindi mo batid, ay batid niya, hindi mo nakita na nakita kanya, na akala mo'y tama at totoo ang lahat ng ginawa mo, yaon pala'y di mo batid, kaparusahan ang nasayo. Yaon na nga ang habilin at bilin ng Ama, kaya't ang wika niya'y huwag kayong pakasisiguro. Habang batid niyong tama ang gawa niyo, pakasuriin niyo pang mabuti kung tama nga ito. Habang batid niyong matama kayo at tamang ginagawa niyo, pakanamnamin niyo pa kung ako'y ako. Subalit kung alam niyo ng malit, sulong pa rin kayo ng sulong at pinapalagay niyong tama kayo. May takdaring katulad ng mga anak ni Eli na pinabayaan kung anong ginagawa. Hindi iniulat ang tama sapagkat nakilala niyang Ama na siyang katotohanan at katapatan. Hindi niya naiulat sa mga anak niyang mas higit ang magandang magtiis kayo kaysa magpasarap kayo ng di inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't gumawa ba kayo ng mabuti? Ngunit sa kabila ng ginagawa niyo'y mahirap ang pinagdaraanan niyo? Hindi kayo gagawa ng mabuti kung masama ang loob nyo. Kaya't kung totoong mabuti loob nyo, ipagpatuloy nyo at pakita nyo sa Ama na ang ginawa nyo'y di ganang inyo, kundi ganang galing sa Kanya. At nang dahil sa Kanya, hindi galing at hindi ganang inyo. Kaya't kung paano nasisiyahan kayo sa pagtalim at pagtupad nyo, nagkahirap-hirap man sa palagay nyo ang buhay nyo. Ngunit kay alwan at kay daling iangat kayo ng Ama kapag Kanyang ginusto. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, kung kaatighawan at inyong gawa ay hindi nararapat, at ang kalayawan at ang kasiyahan bilang taong inyong tinutupad, sa hindi nyo namamalayan, mataas na tori kinalalagyan, kaya kayong ibagsak at magkawatak-wata.
Kaya't ang Ama ang siyang tunay at marapat, kaya't siyang inyong hanapin na ganap, siyang sa inyo'y magpapaabot sa dapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat ang bilin ay bilin, ang habilin ay habilin, ang atas ay atas, ang utos ay utos. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Magpuri kayo, magpasalamat kayo. Kung sa ginagawa nyo, naramdaman nyong matibay kayo dahil nagpatatag at nagpatibay amang tinanggap ng puso nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katulad ng mga anak ni Eli, na nagpalagay na tama at mabuti, ngunit hindi nila batid saksi ang Ama sa hindi nila nararapat na dapat ay ginagawa. Ngunit dahil sila'y gumawa, hindi nila napakita ang katapatan nitong ama nilang si Eli at di nakita ni Eli kung papaanong nararapat na dapat sa kanya'y sambitin sa mga anak, pinabayaan at napabayaan. Ngunit may kaparusahan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, mainam na nagbata kayo habang hinihintay niyong pamumunga ng tinanim niyo. Mainam na nagbabata kayo habang hinihintay ang paghinog ng mga bungang tinanim niyo. Masarap kainin ang inyong bungang masarap ang pinagbilan, pinagmulan, at pala na nakamtan. Paghahari walang maliw, katapusay naririyan. Lagi niyong tatandaan, ang buhay ay pahiram. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano ngang mawawala sa'yo? Kahit ano pang sabihin ng kapwa mo. Kung ang panig naman sa iyo'y ang mabuting Ama mo. Kaya, lasapin mo't lunukin ang sarong pinalalagok sa iyo. Pagkatapos na mawala ito, tamis ang dulot sa buhay mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sino ba ang naglingkod ng tapat na lagi na lang umiyak at di natawa? Meron ba? Wala. Subalit, sino naman ang naglingkod na kala niya totoo at lahat ay mabuting ginagawa na halakhak ng halakhak at pagdating ng takday, hahalakhak pa rin? Marami. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat kanya manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
inyo. Huwag ka namang masyadong mag-diet. Mawawalan ka ng laman. Kumain ka rin naman. Huwag lamang kain lamon. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya, manalig ka na. Parte-parte. Ako sa inyo ay mayroong magandang sumabog. Binuksan na. Manalig na kayo. Minamahal. Paano nangyari yun? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang sa inyo, parte-parte, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Habang minimithi niyong magpakabuti at ibinibigay niyong buong-buo ang sarili, at kayo'y dumaranas ng napakasakit na bintang ng kapwa niyo, at kayo'y lumalagok ng napakapait na pinalalagok sa inyo, alalahanin niyo, ang buhay niyo'y hindi sa inyo. Doon ang bumuhay sa inyo, siyang bibigay ng saklolo upang ang pait ay iparam at tumamis, upang ang hirap ay gumaan, ang bigat ay maparang. Sapagkat di nyo daranasin yaon, kundi sa inyong pakikipagtapat. Kaya't kung kayo'y tapat ngang anak, kayo ay magalak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Habang nagbubungkal kayo at kay pait ng inyong nalalasap, bigat na bigat ang inyong mga balikat, at kay hirap ng pagdakot ng inyong palad, lagi niyong tatandaan may kayong kaakibat, na kung hindi sa kanyang pagbuhay sa inyo'y di nyo gagawin ang kayo'y maghukay, upang matutunan nyo ang kanyang karunungan. Kaya't kung paano kayo nasasakitan at nahihirapan, lagi niyong tatandaan siyang inyong kagaanan, na kung anuman ang pahintulot niyang maganap sa inyong buhay, kapahintulutan niya rin kayo'y palayain man din. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Lagi niyong tatandaan, walang magsisilang ng sarili niyang buhay, kundi isinilang ka sa iba't pinagmulan ay isa lamang, amang walang hanggan. Kaya't kung paano ginamit ang kapwa mong ikaw ay iluwal, magluwal ka rin ng pagmamahal sa iyong pinagmulan, upang maramdaman mo kung paano siya magmahal at matutunan mong gumawa ng mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Diyos? Tapat ba ang Diyos? Teodora, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kapag di kayo nag-alinlangan, isip niya ipipihitin, magliliwanag man din. At dapat, hindi lang dito kayo ganyan. Kahit nasa inyong tahanan, ganyan pa rin kayo sa Kanya. Yan ang buhay ba ang Diyos? Para nang sa gayon, ang paglingap nyo ang nakapagpapagalak. Buhay ba ang Diyos? Alam nyo ba, sa isang magulang, makaupo nga, hindi kasiya-siya ang pera, hindi kasiya-siya ang bagay, hindi kasiya-siya ang pagkain, kahit payak, kahit salat, aruga ang kailangan. Kapag naramdaman niyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig ay umaalab. Kaya't ang mahina niyang katawan ay lumalakas at ang kanyang luhay napaparang. Subalit tambakan niyo man ang bagay. Kung pagda ka na may sipa-sipay na lang. At sasabing, alis ka nga riyan, wala akong oras. Baka sabihin pa niya, ako sana'y mamatay. O tao ng aking iniibig at minamahal. Ganyan din ang nararamdaman ng inyong tunay na magulang. Kung binabaliwala nyo lamang, akala nyo'y masusuhulan, kailan may di nyo mapagpapantay ang paa nyo sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't mainam pa, kung wala kayong maibigay, magmahal lamang kayo sapat ng maaliw siya. At kalugod-lugod kayong masdan kung nagmamahal ang kayong tuwiran. Doon sa kanyang mga galak na marapat ay matanggap, ibibigay niyang kay bilis at kay gaan sa mga anak niyang naglalahad ng tama at tumpak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya naman ang mga lingkod na tapat at makatotohanan, sa kabila ng kanilang mga pinagdaranan, o kay aliw na nararamdaman sa puso ay nag-uumapaw, at ang kaisipan tuwirang payapang lobosan. Kaya naman itong amang sa kanila'y nakatunghay, patuloy ng bigkas at wikay, sumulong ka anak. Yaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung hinuhusgahan ka't sinasakdal sa di mo kasalanan, ikaw ay huwag umimik at ikaw ay magtawa lang. Sapagkat hindi tawang pangungutya, kundi tawa ng galak, kundi sa akin di ka dumanas ng pait at hirap. At siyaw nang dapat ninyong alalahanin, mga anak, sa inyong pagtupad at paggawa ng mabuti. Magsituwa kayo't magsipagbunyi kung bukalang nyong kalooban. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Okay, sarap. Alam niyo po, pag ang Espiritu ay nakapuspos sa iyo, parang gusto mo na lang pumanyan ka na lang. At sabihin mo, kaya tingin sa'yo ng kapa mo, baliw. Buhay po ba ang Diyos? Naranasan niyo na po ba yaon? Naway, maranasan niyong lahat nang mag-umalab ang sa inyo'y pagtanggap. Kaya nga, tandaan niyong lagi, kung walang manunulsol at walang mga sulsol, walang sinusulsulan, walang masusulsulan. Kaya kung walang apoy,
at di palalagablabin, walang masusunog ni anuman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, wala akong tinuturan na marapat niyong pag-isipan. Kay lalim ko mang binigkas yan, wala namang katuturan, kundi ninyo kaalaman. Kaya't huwag niyong pahirapan ang isip niyo, ba't kaya gayon ang mensaheng nilalahad? Sapagkat ito'y pawang katotohanan, akma sa aking binasang talata. Na marapat niyong akmaan ding pagninilay, kung papaano marapat kayo'y magsipagbulay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Katulad ni Eli, kung paano niya sinambitan at pinagwikaan itong si Samuel. Kapag tinawagan kang muli, tumugon ka at sabihin mo, naririto po ang lingkod mo. Mga minamahal, kailan tumawag sa inyo ang Ama na tumugon kayo, naririto po ako para paglingkuran kita. Kailan nanawagan siya na narinig ninyo o bingi kayo dahil marami kayong iniisip na kung ano-ano. Kailan kayo nakadama sa Kanya na hindi niyo siya naramdaman kung paano siya tapat at totoo sa inyo. Kung siyang tunay na naramdaman, batid niyong totoo, tapat siya kahit kanino. Kaya't ang puso niyong siya nadarama, maaaliw, masasayahan, kahit na ang kapwa mo'y ikay kung ano-ano ang binibigkas sa'yo. Sapagkat ang nararamdaman mo'y di taong pagkatao mo, kundi ang Espiritong sumasayo. Kaya't napaparamang libadura na hambing sa tinapay na umalsa, ang nasa sayo ay ang patag at pantay na natural na mula sa Ama. Espiritu niya, patag kanino man. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't may nasasabi lamang ang tao kapag ito'y pagkatao, dumadaing, hinaing ng hinaing, sumbat ng sumbat, salita ng salita, bilang ng bilang, kwenta ng kwenta, sumbat ng sumbat, kung anong sinasabi, pagkatao yan. Subalit kapag Espiritu, ang sasabihin sa iyo, anak, anumang binata mo, saksi ako. Kaya't anuman ang binabata mo, akong damhin mo, aaliwin kita, papayapain kita, iuusad kita, isasadsad kita, magtatagumpay ka. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung hirap na hirap ka na't palagay mong di ka pa makausad, huwag kang babalik sa number 1. Kundi sumulong ka't huwag mo nang balikan kung anong unang ugalit gawa mo. Sapagkat mahihirapan kang bumalikwas, baka di ka na lalong makausad at makasadsyad. Bagkus patuloy mong gawin ang iyong nasumpong at nakilala at tinanggap, huwag mong aalisin at sa iyo'y panahanin. Sa gayon, siyang kabisig mo, siya ang kaagapay. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Bahay-bahayan. Hindi naman tayo nagbabahay-bahayan, ano? Kundi tayo'y may bahay naman din. Ang bahay nating tinatahanan ay ang bahay ng Diyos na binigay niya. Kaya siya naman ay itahan din natin sa bahay niyang binigay. Eto, katawan natin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Si Dora, kumusta ka na? Ilang taong ka na ba? Ha? Ilan? 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 Sino ba yun? Ha? Sino ba yun? Lumapit ka nga, tanungin mo nga, sino ka?
Yan na. Ano lang natin. Sige. Sino ba ere? Ha? Sino? 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 Sino nga? Bubulong mo nga. Sino? Sino? Sino ito? Sino? 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 Ayun. Tinitingnan lang natin, anak, kung mariremind niya. No? Yan, sinasay ko lang natin siya. No? Ay, ilang buwan na ba yan? 7. Dapat ikaw mag-alaga nito, no? Ha? Mag-alaga ka ba? Ha? Alagaan mo siya. Kaya, ang bawat araw, alam niyo po, mga minamahal na kapatid, kapag dumarating sa isip niyo yung marami kayong tanong, marami kayong hindi maunawaan, manalangin kayo. Sapagkat mahihirapan kayo. Maring sumakit ang ulo nyo, maring lumuha kayo, maring sumakit ang batok nyo, maring masaktan kayo. Subalit kapag nanalangin kayo, baka hindi nyo namamalayan, pinapaunawa ng Diyos ang tinatanong nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Baka hindi nyo namamalayan, yung mga hinahanap nyo, pinakikita niya na. Kaya napakalaga ng makikipagtotoong relasyon sa Kanya. Ang makipagtotoong relasyon sa Kanya, lagi niyong tatandaan, sa mabuting relasyon kahit kanino, magandang nagiging solusyon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya, lagi niyo ring tatandaan, ang maghapon ay may 12 oras, ang magdamag ay may 12 oras, ilang oras kaya ang binigay mo sa Ama? Pagkatapos reklamo ka ng reklamo, at di pa ako gumaling. Ba't di pa ako pinagbibigyan? Tingnan nyo nga ang bata, oh. Suso lang ng suso. Walang kamuang-muang. Yan ang sinasabi sa talinghaga, pinalagok ko kayo ng gatas dahil di pa ninyo kayang kumain ng matigas. Yun yung mga sa unang mga pahayag kapag ikay nag-aaral pa lamang ng, limbawa, bata kang tinuturuan, pangungusapan ka na ba ng matalinghaga ng Diyos? Hindi pa. Anong unang ituturo sa iyo ng mga nagtuturo? Sino si Jesus? Ilan ang persona? Nasaan ang Diyos? Sino tumubos ng kasalanan? Taga saan ba ang Diyos? Sabi ng bata, sino si Jesus? De po yung pinako. Sino nga yung pinako? De po yung napako. Kapag marunong na, si Jesus po na tagapagligtas. Yung matandang walang alam kundi sumugal at saka makipagkwentuhan. Simba ka ng simba ka, baka lumagpas ka dyan. Hindi na tinuruan yung apo, hindi na tinuruan yung anak. Gusto pati kung anong gawa niya matulad sa kanya. Baka mahuli ka sa lahat. No, wala po akong pinariringgan. Wala akong pinatatamaan. Subalit pawang katotohanan lang. Yung ginawa mong mali, dapat ihutok mo sa anak mo at huwag nang pamarisan at huwag ka nang pakinggan. Mali ka na nga, gusto mo ikaw pa masunod. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Nakikita mong mali ang ginagawa ng anak mo. Yung nagsasabing hindi maganda sa kapwa-tao, yung nagpaparatang sa kapwa-tao, yung nagbibintang sa kapwa-tao, nag-isip ng di maganda sa kapwa-tao, tumawa-tawa ka pa, sinabi mong ganun nga. Oo nga, ganyan nga siya. Sa halip na kinontra mo, sinabi mong, anak, masama yan. Nakipagtawanan ka pang ina't ama, kaya tulad ka ni Eli. Balang araw,
kung di ka tinama ng iyong magulang, ang kaparusahan ay sa inyo pa rin tatama yan. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakalaki ng pananagutan ng magulang. Kung ginawa ninyo ang mabuti at di kayo nagturo ng di tama, wala kayong sagutin. Ngunit at pasubali, kung anak nyo'y kinatatakutan, baka kayo magpagalitan, baka kayo kagalitan, baka kayo masigawan. Tandaan ninyo, katulad ni Eli, itatakda ko rin sa sambahayan mga anak ni Eli hanggang kapwa-puan ng kaparusahan. Gusto nyo ba iyan? Anak mo lang siya, katatakutan mo siya? Anak mo lang siya? Lagi mong tatandaan, kung maganda pagtuturan mo, magalit man ang anak mo't di maunawaan, sa unay batahin mo pa at huwag kang magsasawa hanggang siya'y makaunawa at makatanggap sa unawa. Kaya mapapalad ang mga magulang na walang sawang nag-uulat ng tama at walang sawang nagpapahayag ng totoo at walang sawang mag-aakay sa liwanag. Nililisya nila ang kanilang pamilya sa kapahamakan, sa kaparusahan ng ama, at sila'y nakikinabang pawa. Sapagkat daratalang takda, magaganap ang tinuran kay Abraham, magaganap ang tinuran kay Moises, magaganap ang tinuran kay Eli, magaganap ang pahayag ng anak na binaba. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang perpektong buhay, walang perpektong pamilya, walang perpektong tao, ngunit may Diyos na perpekto. Kaya't sa Kanya nyo'y lagak ang totoo at magiging tapat, totoo kahit kanino. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga may kamalian upang itama, kaya nga may pagkakamali upang may pagtama, kaya nga may kaligawan para ituwid, kaya nga may baluktot para iunat, kaya nga may mabuti para makilala ang kabutihan. Subalit, kung alam mo't ayaw mong gawin, sino dinadaya mo? Hindi kung sino, sarili mismo. Pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Genora, tama ba yan? Masaya ka ba? Ha? Tutulog ka, kakain ka, ha? Yan, ngumiti ka nga. Ngiti naman, ngiti. Ngiti, oh, ngiti. Ngiti. Kaganda. Papa Ricky Bello tayo. Ay, ano ba yun? Ricky Reyes pala yun. Ricky Reyes. No, natural ang buhok. Kumusta? Nakatulog siya kagabi? Basta malaga nakakatulog, nakapagpapahinga ang isip hanggang sa papalik na. Ha? Buhay ba ang Diyos? Kapag isip ka ng isip, sige, katwiran mo, paano ako makakatulog? May problema ako. Oh, bakit? Bubuhayin ka ba ng problema mo o papatayin ka nito? Sino magbubuhay sa'yo? Di ba ang Diyos? Sino lulutas diyan? Di yung Diyos. Kaya, matulog ka. Palutas mo sa Kanya. Patulong ka sa Kanya. Hanapin mo siya. Tutulungan ka niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapos, Diyos, kasarap kang sabihin, kadali kang sabihin, kay hirap gawin. Sa'yo. Pero sa Diyos, madali. Sa anak na kumikilala sa Kanya at tumatanggap sa Kanya, magaan, sapagkat siya ang magpapahimbing ng iyong kaisipan para matulog at magpahinga, pati mata. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan.
Sasabihin sa iyo ng kapwa mo, ang saya mo naman. Binabaliwala mo ang utang mo. Nakakatawa ka pa't nagpapakasaya. Eh, nasa Diyos ka. Ano sasagot mo? Bakit? Pag ako ba'y umiyak, inintindi ko na? Bakit? Pag ako ba ay naglupasag, intinding-intindi ko? Bakit? Pag di ba ako natulog at kumain, bibigay ng grasya? Eh, pag namatay ako, lalo kitang di mababayaran. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kailangan kong magsaya. Dahil hindi ako pwedeng mamatay sa problema. May Diyos ako. Siya sasaklolo. Yan ang dapat nasabihin. Kung magalit siya, ikaw na may hindi, eh anong nawala? Tama ba ga? Tinuturuan kayo ng tama at marapat ang tumpak at dapat inyong unawain nang kayo'y makalaya. Kapag sinabi sa inyo, kasarap mo namang sampalin, isa kang tuso, mandarayat, manloloko. Bakit? Paano mo nasabi yan sa akin? Sino masigit nakakakilala sa akin? Ikaw o ang Diyos ko? Sino ba kang Diyos mo? Eh, ba't ganyan ka? Eh, hindi mo pala kilala, di mo maunawaan. Kaya wag na tayo magtalo, manahimik na lang kayo. Sabi mo sa kanya, eh nagalit. Paano mananahimik? Eh, hindi mo siya mapapatahimik para siyang makinang pugpug pala eh. Ay, di ikaw ang tumahimik, malis ka. Layuan mo siya, nandi ka magkasala at mahawa sa kasalanan niya. Buhay ba ang Diyos? Subalit, wag mo siyang itatakwil, wag mo siyang susumpain, kundi mahalin at ipanalangin na sabihin mo, Diyos ko, magliwanag, nawa siya. Diyos ko, makaunawa, nawa siya. Diyos ko, huwag mo namang hilingin ang ginawa niya sa iyo, ganyan din ang ganyan mangyari sa kanya. Kundi sabihin mo, Diyos ko, ang nangyari nawa sa akin, huwag mangyari sa kanya. Sa mabuting damdamin mo at magandang kalooban mo, nang nakita ng Ama, di mo man ginusto, siya ang gumanti para sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At sinabi na namang muli sa iyo, eka, sobrang katusuhan ang ginawa mo, niloko mo ako at ako eka ay inabuso mo. Masakit yan bilang tao, kaya maiiyak ka. Ngunit tandaan mo, huwag kang luluha ng luluha maghapon at magdamag. Pag namaga ang iyong mata, hindi ka naman niya papalitan ng liwanag. Bagkus, sa galit niya sa'yo, baka gusto pa niya ngang mamatay ka at sabihin niya, nakaganti na ako. Eh, sino kaya siya? Di ba siya sa demonyo? Ba't pakikinggan mo siya? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kayo'y magnilay at magbulay. Kung kayo ay mayroong pinapasan, nandyan ang amang sandigan at patnubay. Siya ang inyong pamatok na di matitibag ni numan. Kayo'y sa kanya'y dumaing at humaing, at kayo'y kanyang diringgin. Pagharian kayo sa mabuting pag-iisip, sa mabuting damdamin, nang kayo'y makaabot at makaarok, makatalos. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya, pinaliliwanag yaan para wag nang matulad ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mahirap, talagang mahirap. Napakahirap talaga na magkaliwanag, na makaunawa, lalo na pag tao mo. Kaya nga binigay ang Espiritu upang ang mahirap sa iyo ay mapagaan gawin ng Ama sa iyo.
Kaya nga may espiritu upang di mo alam may pabatid sa'yo. Kaya nga may espiritu upang ang dilim mo'y hawiin at magliwanag ka man din. Kaya tanggapin mo ang di mo nakikita, mapagaharian ka ng di mo nakita. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Humayo kayong may galak sa puso nyo. Ay, Lunes na Lunes, kay walang bendisyon. Mabait po kayo, no? Napakabait nyo po, no? Alam nyo po, ganito po, masarap, opo, talaga masarap ang binibendisyonan eh. Kung yun ang palagay ninyo, at yun ang pananaw ninyo, at yun ang paniniwala nyo eh. Subalit alam nyo po ba, mas masarap yung tumanggap kayo. Kapag may tanggap na at tumanggap na ang puso nyo, at nanamnam nyo ang mga aral at salita na iuwi nyo't yun ang binabahagi sa inyo, ay nako, pagpasok nyo, nakinig kayo, nanalangin kayo, pag uwi nyo, wala mang gumawad na kamay sa inyo, kasama nyo ang ama't kasama nyo siya, kahit saan. Ang saya-saya ninyo. Totoo yan. Upang maging bukas kayo sa pagtanggap, hindi sa bendisyon, sa pag-ibig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang gawain ito nagsimula sa padala-dalawa, palima-lima, pasampu-sampu, padala-dalawampu, pa-20, pa-30-30. At, ay, Diyos ko, nakapaka, katagal haplos, 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 haplos. At nang sambitin, balang araw wala nang haplusan. Oh, pantay din. Yung matagal noon na matagal ang haplusan at ngayong walang haplusan, parehas lang. Sumado, parehas lang. Ang nakadama, nakatanggap. Ang nakadama, gumaling. Ang hindi nakadama, umuwi. Wala. Landala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung kailangan ka namang haplusin, gagawin. At kung kailangan ka namang kausapin, bubulungan, hindi pagsisigawan. Kung sekreto yan o confidential. Subalit kung hindi naman at makabubuti sa karamihan, kahit nasabing pasigaw sa'yo, huwag ka lang magagalit, matutuwa puso mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? At lagi niyong tatandaan nang tinawagan ng Ama si Samuel, Samuel, po. Akala niya taong si Eli ang tumatawag, kaya balikwas, bangon. Bakit po? Ay, hindi kita eka tinatawag, bumalik ka na eka at mahiga. Balik na naman. Samuel, po, takbo na naman. Ganyan ang tao eh, dahil ang alam niyang kasama, yung tao. Kapag ang alam mong kasama, ang taong tumatawag sa'yo, at sunod ka lang ng sunod, anong mangyayari sa'yo? Ngunit dapat ang pakikinggan mo yung hindi mo nakikita at ang sinusundan mo hindi mo makikita, ngunit maganda at mabuti tuturo sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, nang mapabatid sa kanyang diwa, naisip nitong si Eli, ay siguro eka ang Panginoon iyon. Kaya nung sinabi, binilinan. Pag eka tinawag kang muli, tugon mo. Bakit po narito ang alipin, ang lingkod mo? Kaya nga, kayo, pag tinawag kayo ng Panginoon, sasabihin nyo ba, Panginoon, bakit ba? Di pa ako sawa sa mundo ah. Bakit ba? Hindi pa ako sawa sa sanlibutan ito. Bakit ba? Maglilibang muna ako. Hindi ba kayo katulad ni Samuel? Ho, narito ang lingkod mo. Ilan kaya ang sasagot na narito ang lingkod mo at ilan ang magsasabing, wala pa akong panahon, wala pa akong oras, marami pa akong dapat gawin, marami pa akong dapat sungin, marami pa akong dapat tupdin, at marami pa akong dapat hanapin. Kailan ka susuko at kailan mo sasabihin, handa na po ako na maglingkod sa iyo. Mga minamahal, kaya maraming taong namatay, na nang matay at namatay ay parehas din. Bakit? Maraming hinanap, maraming ang nakita, ang tunay na dapat makita, hindi nakilala.
Magandang umaga, mga minamahal sa pahapong ito. Sumainyong kapayapaan, dapat pagsabayin mo kung maari pa lamang mo ang magpapakita ng bagay at buhay sa iyo. Maaring magsabay ito at maaring mauna siya sa iyo kung mararamdaman mo, mahal ka niya, mahalaga siya sa iyo, mahalaga ka sa kanya. Pagpalain kayo, maaari kanyang pakainin ng sabay, kaluluwa mo at katawan. Maaari kanyang kupkupin ng sabay, kaluluwa mo at katawan. Maaari kanyang palakasin ng sabay, kaluluwa mo at katawan, sa malakas na espiritong taglay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, di pa ba sapat ang mga narinig nyo? Kung hindi pa sapat, humanap ka ng humanap upang maging sapat at maging dapat kang anak. Ngunit kung sa sanlibutan ka maghahanap, di mo makikita ang tunay na liwanag, di mo mararamdaman ang tunay na pag-ibig. Kaya't ang asamin mo, amay damdamin mo, maramdaman mo at makilala mo, patuloy na sa iyo'y mananawagan at sasabihin, anak, mahal kita. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya halina, 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 mapapalad kayong tinawagan na walang sakit, na wala pang hinaharap, na hindi nyo makita at mahanap, sapagkat nandyan sa inyo ang lahat. Liwanag ng mata, lakas ng pandinig, masarap na panlasa, magandang paghinga, magandang pagtibok, magandang paglakad, magandang paggalaw, at magandang pag-iisip. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kung di nyo maunawaan, tawagin nyo si Tulpo. Sabi ng tao. Alam nyo po, minsan sabi ko, ano kaya yung hotline niya, no? Nakatawag na. Ano po tatanong mo po? Tanong ko lang, ba't ba karami nakikita sa yung pangit, di yung maganda? Ganyan talaga ang tao, no? Ba? Tama ba? Ang tanong ko sa inyo, ganito lang yan. Sino ba naman ang totoong-totoo sa tao? Meron ba? Taas nyo nga kamay. Pupuntahan ko at lalapit ako. Sasambahin ko. Meron ba? Kapag nasa pagkatao ka, may halo. Hindi mo mapupuspos ang gawa mong mabuti. Kaya gusto ng Diyos, Espiritong manaig sa'yo. Ngayon, nasa pagkatao ka, sabi mo, nasa banal kang espiritu, gawa ba ng Diyos yan? Ano ba gusto ng Diyos? Magpakababa, magpakatotoo, magpakatapat, huwag magtangi, huwag mamili, ano pa? Huwag kang palalo at mayabang. Kaya kung di mo yung ginagawa, matutuwa ka. Kung ginagawa mo yan, bahala ka. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Magagalit ba kayo sa totoo? Galit ba kayo sa totoo? Sino namang nawala sa inyo? Ngunit kung natuwa kayo sa totoo, sigurado may tinanggap kayo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya kahit na sinong lingkod, hindi niya sasabihin kung matwid siya't tumanggap siyang totoo sa Ama, banal na ako, totoo ako, mabuti ako, kundi ang tingin niya sa sarili, laging may mali para magtama ang Ama, laging may kulang para magpuno ang Ama, laging wala siya para bigyan siya ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Magliwanag kayong ganap sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ilawang di namamatay at di mapupundi inyong pagningasin upang patuloy na mag-alab ang pagmamahal na makamtan at ang amang inyong maramdaman. Pagpalain kayo sa mabubuting mga pagpapala na kailan may di nawawala dito sa lupa. Kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, kakuntentuhan,
kapanatagan, paghahari ng Ama, tanggapin niyong ganap. Sumayo kayo na may taglay na liwanag. Tayo na, magsilwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Wala kayong tatanong. Ayaw niyong magtanong.